Huwag kang mag-inarte, chika. Desidido na ako. Mapupunta kay Kem si Leandro at ikaw. Ikaw ay ikakasal kay Mateo. Siya lang ang tanging makakapagbayad sa malaking utang na iniwan ng sugal at ng lupang ito. Ang boses ni Mang Cardo ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal. Ang mga salitang yon ay direktang bumaon sa puso ni Chika. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na naranasan niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Chika ay dahan-dahang huminto sa himaymay ng puting tela. Hawak niya ang isang panyong ilang buwan niyang pinagpuyatang burahan ng mga maliliit na bulaklak at ng pangalan nila ni Leandro. Bawat tahi ay puno ng pangarap, bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng kanyang katapatan sa lalaking akala niya ay makakasama niya habang buhay. Ngunit ngayon, ang telang iyon ay tila naging isang malamig na sapot na sumasakal sa kanyang mga daliri. Ang pangarap na binuo niya sa dilim ay dinurog ng sarili niyang ama sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahang itinaas ni Chika ang kanyang paningin. Nanunuyot ang kanyang lalamunan at ang kanyang mga mata ay nagsimulang manginig sa hindi maipaliwanag na sakit. Pero tay, kami ni Leandro, may pangako kami sa isa't isa. Bakit si Kem? Bakit kailangang siya ang pumalit sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kem na noon ay nakasandal sa hamba ng pinto. Suot ang isang ngising tila nanunukso. Ate, let's be real. Leandro deserves someone who can actually represent him in the city. Look at yourself. You're just a provincial girl with dirt under her nails. Bagay ka doon sa Mateo na yon. Isang magsasakang amoy lupa, saktong-sakto sa'yo. Lumapit si Mang Cardo kay Chika. Ang kanyang anino ay tila isang higanteng nagtatakip sa liwanag ng mitya ng lampara. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Chika. Ako ang nagpakain sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ngayon, oras na para bayaran mo ang lahat ng iyon. Huwag kang maging makasarili. Si Kem ang pag-asa ng pamilyang ito para makaalis sa putikang ito. Ikaw, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ramdam ni Chika ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbabadya ng kanyang sariling libing. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng kanilang maliit na bahay ay tila naging lason. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At bago pa niya mapigilan, ang buradong panyong hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa maruming sahig. Hindi na niya ito nagawang pulutin. Wala na ring saysay ang linis ng telang iyon sa mundong biglang naging madilim at maputik. Wala siyang mailuwal na salita. Ang sakit ay nanahan sa kanyang dibdib, tila isang libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luha ng pagkatalo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo bilang panganay, ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng maraming taon, ay tila itinapon lamang sa isang iglap para sa ambisyon ng kanyang ama at sa inggit ng kanyang kapatid. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa mabigat na atmosfera. Ang tunog na yon ay tila isang hatol na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nandyan na siya, malamig na sabi ni Mang Cardo habang binubuksan ang pinto. Sa gitna ng kadiliman ng labas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang anino ng lalaki ang tumambad. Nakasuot ito ng kupas na polo, marumi ang pantalon, at may bakas ng putik sa kanyang mga bota. Ito si Mateo, ang lalaking sinasabi nilang magiging kulungan ng kanyang buhay. Ang lalaking kukuha sa kanya palayo sa lahat ng kanyang nakilala. Tumingin si Mateo sa loob. Ang kanyang mga mata ay madilim at mahirap basahin. Handa na ba ang asawa ko? Napatingin si Chika sa kanyang ama. Umaasa sa kahit katiting na awa, ngunit tanging pag-iwas ng tingin ang nakuha niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kem, na noon ay hinahaplos na ang kanyang engagement ring
Ang singsing na dapat ay kay Chika. Sa sandaling iyon, alam ni Chika na wala na siyang babalikan. Ang bawat hakbang niya papalabas ng pintong iyon ay isang hakbang patungo sa kawalan. Ngunit sa likod ng kanyang nagdurugong puso, isang katanungan ang pilit na bumubulong. Hanggang kailan siya magiging biktima ng kanyang sariling dugo? At sino nga ba talaga ang lalaking ito na tinatawag nilang dukha, na tila may dalang kakaibang bigat sa bawat salitang binibitawan niya? Ang mabigat na tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang lumang tahanan ay tila huling hatol na naghiwalay kay Chika sa kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya palayo, kasabay ng malamig na simoy ng hangin sa gabi, ay ang unti-unting pagpatak ng ambon na tila nakikiramay sa kanyang nagdurugong puso. Ang daan patungo sa dulo ng baryo ay madilim, maputik, at puno ng mga lubak, gaya ng landas na tila itinadhana para sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga paa, na nasanay sa pagtakbo upang pagsilbihan ng kanyang pamilya, ngayon ay tila may nakataling mabibigat na kadena habang sumusunod sa mga yabag ng lalaking halos hindi niya kilala. Si Mateo ay naglalakad sa kanyang unahan, tahimik at may hawak na lumang sulo na nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang dinaraanan. Hindi ito lumingon, ngunit sa bawat pagkakataon na madulas si Chika sa basang lupa, marahan itong binabagalan ang kanyang paghakbang, na tila binibigyan siya ng espasyo upang makahabol nang hindi ipinapamuka ang kanyang panghihina. Nang marating nila ang dulo ng sakahan, isang maliit at tila guguhing dampa ang tumambad sa kanila. Ang bubong na gawa sa nipa ay may mga tagpi at ang mga dingding na kawayan ay tila sumasayaw sa bawat hampas ng hangin. Nang buksan ni Mateo ang pinto, ang amoy ng tuyong damo at lumang kahoy ang sumalubong kay Chika. Ito na ang kanyang bagong tahanan, ang tirahan ng isang magsasakang tinawag ng kanyang kapatid na hampas lupa. Naupo si Chika sa sulok ng kawayang sahig, niyayakap ang sariling mga tuhod upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mitsa, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang mga luhang kanina pa niya kinikimkim ay dahan-dahang umagos, tahimik ngunit puno ng matinding pighati. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Masakit. Masakit isipin na ang sarili niyang dugo at laman ang nagtulak sa kanya sa ganitong uri ng buhay, habang ang kanyang kapatid ay natutulog ngayon sa malambot na kama, suot ang mga pangarap na ninakaw mula sa kanya. Upang takasan ang bigat ng kanyang isip, pilit na tumayo si Chika. Kumuha siya ng isang pirasong basahan sa gilid at nagsimulang punasan ang maliit na lamesang kahoy. Kahit nanghihina, ayaw niyang isipin ni Mateo na siya ay walang silbi. Nais niyang patunayan na kahit itinapon siya sa putikan, hindi mawawala ang kanyang dangal bilang panganay na pinalaki sa sipag at tiyaga. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang ginagawa, isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang pulsuhan. Hindi ito mahigpit, kundi banayad at puno ng pag-iingat. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo ngayon, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi magaspang gaya ng inaasahan ni Chika sa isang magbubukid. May kakaiba itong tono, malalim, kalmado, at tila may dalang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit na sino sa dati niyang pamilya. It's okay, magpahinga ka na. Ako na ang tatapos niyan. Inilapag ni Mateo ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa lamesa. Walang mamahaling sangkap, ngunit ang usok na lumalabas dito ay nagdala ng mabangong amoy ng luya at bigas na bagong ani. Umupo si Mateo sa tapat niya. Hindi siya tinititigan ng matalim, kundi binigyan siya ng espasyo upang huminga. Salamat, mahinang tugon ni Chika habang dahan-dahang sumusubo. Ang init ng pagkain ay tila gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan, bahagyang nagpapakalma sa bagyong nagngangalit sa kanyang dibdib. Habang kumakain, napadako ang tingin ni Chika
sa madilim na sulok ng dampa. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang sako ng pataba, may napansin siyang isang kahon na gawa sa makapal na karton. Hindi ito nakasara ng maayos at doon ay may sumilip na mga makakapal na aklat na may mga gintong titik sa gilid. Dahil sa kuryosidad, bahagyang dinala ni Chika ang kanyang paningin upang basahin ang nakasulat. Ang mga pamagat ay nasa wikang Ingles, mga libro tungkol sa pamamahala ng malalaking korporasyon, estratehiya sa ekonomiya at kalakalan sa ibang bansa. Bakit ang isang simpleng magsasaka na katulad ni Mateo ay may hawak na ganitong uri ng mga libro? Sino ba talaga ang lalaking ito na pinilit siyang pakasalan ng kanyang ama? Nang mapansin ni Mateo ang tinitingnan ni Chika, dahan-dahan niyang itinulak ang isang lumang sako gamit ang kanyang paa upang takpan ang kahon bago ibinalik ang kanyang malamig ngunit maingat na titig sa dalaga. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang misteryong nakabalot sa kanyang pagkatao ay mas lalong naging malalim. Dahil sa matinding pagod at bigat ng mga pangyayari, hindi na namalayan ni Chika ang pagbigat ng kanyang mga pilikmata. Dahan-dahan siyang sumandal sa dingding na kawayan at tuluyang nakatulog sa ibabaw ng banig. Yakap-yakap pa rin ang kanyang sarili laban sa lamig ng gabi. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahang lumapit si Mateo sa natutulog na dalaga. Ang kanyang magaspang na palad ay dahan-dahang dumaong sa noo ni Chika upang ayusin ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Kumuha siya ng isang faded, ngunit malinis na kumot at maingat na ipinatong ito sa katawan ng kanyang asawa. Tinitiyak na walang bahagi nito ang malalamigan. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Chika kung saan may bakas pa rin ng mga natuyong luha. May lungkot at determinasyon sa mga mata ni Mateo habang pinagmamasdan ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa pamilyang hindi naman siya pinahalagahan. Lumipas ang ilang oras at sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Chika dahil sa matinding uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon. Tinitiyak na hindi gagawa ng anumang ingay sa kawayang sahig upang hindi magising si Mateo. Subalit nang lingunin niya ang kabilang sulok ng dampa, wala doon ang lalaki. Mula sa maliit na siwang ng dingding kawayan, nakita ni Chika ang anino ni Mateo na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa labas. May hawak siyang isang makintab at mamahaling telepono, isang bagay na hindi kayang bilhin ng sinumang magsasaka sa buong baryo ng San Isidro. Narinig ni Chika ang mahinang bulong ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging banayad na magbubukid. Ito ay naging matigas, makapangyarihan, at puno ng awtoridad habang nagsasalita sa diretsong wikang Ingles. Ihanda ninyo ang lahat ng dokumento para sa pagbili ng mga lupain sa San Isidro. Siguraduhin ninyong walang makakaalam, lalo na ang pamilya ni Leandro. Kung may dadaan ang ahensya, gamitin mo ang pangalan ng aking pamilya upang mapabilis ang transaksyon. I want this done by next week. Nanigas si Chika sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot at labis na pagkalito. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Isang dukhang magsasaka o isang taong may kapangyarihang magpabagsak at magtayo ng isang imperyo sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay? Ang ganda naman ng bagong reyna ng dampa. Mukhang hiyang na hiyang ka na agad sa amoy ng dumi ng kalabaw at lansa ng sapa. Ang boses ni Aling Belen ay tila isang matalas na karit na humiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa tapat ng bakod na kawayan, nakapamaywang, at may bitbit na basket ng mga gulay na tila ginawa lang niyang dahilan upang makapanliit. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ang bawat sulok ng marupok na tahanan ni Chika at Mateo nang may halong pandidiri at tuwa. Sa sandaling iyon, nakaluhod si Chika sa lupa, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga palad habang pilit na kinukuskos ang isang lumang kaldero gamit ang bunot at abo.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot na duster ay may mga mantsa ng uling. Pinunasan ni Chika ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinusubukang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Aling Belen ay tila asin na ibinubudbod sa sariwa pa niyang sugat. Sayang ka talaga, Chika. Pagpapatuloy ni Aling Belen habang humahagikik. Isang tunog na tila gasgas na plakang nakakarindi sa pandinig. Dati ay usap-usapan ka dahil ikakasal ka sa isang mayamang taga-Maynila. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Mas mukha ka pang katulong kaysa sa tunay na asawa. Balita ko ay si Kem na ang reyna sa mansyon ni Leandro. How sad naman for you, dear. Napayuko si Chika. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Ngunit ano nga ba ang halaga ng kanyang boses laban sa mapanghusgang lipunan? Ang bawat titig ng mga dumaraang kapitbahay ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang natitirang dangal. Subalit bago pa man makapagpakawala ng isa pang nakakalason na salita, si Aling Belen, bumukas ang pinto ng dampa. Lumabas si Mateo, bit-bit ang isang matalas na itak at isang tumpok ng mga panggatong. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa lamig habang nakatitig sa matanda. Aling Belen. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit may dalang awtoridad na tila nakakapagpatahimik sa hangin. Kung wala kayong magandang sasabihin sa asawa ko, mas mabuting ituloy nyo na ang paglalakad nyo. Ang lupa ko ay para sa mga taong marunong rumespeto, hindi para sa mga taong ang dila ay mas mahaba pa sa kanilang malasakit. Napaatras ang matanda. Tila nabigla sa talas ng pananalita ng lalaking akala niya ay piping tagasunod lamang. Aba? At natuto ka pang sumagot ngayon, Mateo? Akala ko ba ay tahimik ka lang? Tinuturuan mo ba akong rumespeto? Hindi ko kailangang magturo sa taong dapat ay matagal nang natuto, sagot ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa tabi ni Chika. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawa, isang simpleng haplos na tila nagbigay ng lakas sa nangihinang kaluluwa ni Chika. Ang asawa ko ay nagtatrabaho ng marangal. Mas malinis ang kanyang mga kamay kaysa sa konsensya ng mga taong walang ginawa, kundi manood sa buhay ng iba. Sige na, baka lumamig pa ang niluluto nyo sa bahay nyo. Padabog na umalis si Aling Belen. Bumubulong ng mga sumpa habang mabilis na naglalakad palayo. Naiwan ang mag-asawa sa gitna ng katahimikan. Tumingala si Chika kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na may tumayo para sa kanya ng ganun katapang. Huwag mong papakinggan ang mga sinasabi nila. Mahinang sabi ni Mateo habang tinutulungan si Chika na tumayo. Hindi nasusukat ang halaga mo sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka. Sa hapon na yon, sumama si Chika sa bukid. Sa kabila ng init ng araw, pinili niyang tumulong sa pagtatanim ng mga binhi. Gusto niyang makibahagi sa buhay ni Mateo. Gusto niyang maunawaan ang mundong ito na tila naging bago sa kanyang paningin. Sa bawat pagbaon niya ng kamay sa basang lupa, tila may bahagi ng kanyang sakit ang naiiwan doon. Napapalitan ng pag-asa na baka sa gitna ng kahirapang ito ay mahanap niya ang tunay na kapayapaan. Nang matapos ang araw, habang dahan-dahan silang naglalakad pabalik sa dampa, tumigil si Mateo sa tapat ng bakod. May pinitas siyang isang maliit na dilaw na bulaklak na tumubo sa gitna ng mga damo. Nang hindi tumitingin, nang diretso kay Chika, maingat niyang isinuksok ang bulaklak sa siwang ng kawayang bakod, sa tapat mismo ng bintana kung saan laging nakadungaw ang dalaga. Para hindi mo malimutan na kahit sa gitna ng putikan, may maganda pa ring sumisibol, bulong ni Mateo bago ito naunang pumasok sa loob. Napahinto si Chika. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pintig, isang pakiramdam na matagal nang nawala,
Simula nang ipagkanulo siya ng kanyang ama. Hinawakan niya ang talulot ng bulaklak. Dinarama ang lambot nito. Sa sandaling iyon, ang dampa ay hindi na tila isang kulungan, kundi isang kanlungan. Subalit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Ang tunog ng isang malakas na makina ng sasakyan ay umaling-awngaw sa daan patungo sa kanilang dampa. Isang makintab at bagong-bagong puting kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Nagpapakawala ng makapal na alikabok na tumabon sa maliit na dilaw na bulaklak. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Kem. Suot ang isang mamahaling bestida at malalaking salamin sa mata. Tumingin siya sa dampa ni na Chika nang may mapangaping ngiti habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang salamin. "Ate, I'm here." "Oh my God, is this really where you live now? It looks so rustic, parang kural ng kambing." Naniga si Chika habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ang takot at tensyon ay muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Alam niyang ang pagbisitang ito ay hindi dahil sa pangungulila, kundi para sa isang mas masakit na layunin. "Hindi ka ba nahiya, ate? Amoy lupa ka na. Baka pati ang hininga mo ay amoy darak na rin." Ang bawat salita ni Kem ay tila isang malakas na sampal na nagpalingling sa mundo ni Chika. Nakatayo si Kem sa gitna ng bakuran, diring-diri na tinatapakan ng kanyang mamahaling sapatos ang tuyong lupa. Iwinasiwas niya ang isang maliit na pamaypay na may disenyong ginto. Tila sinusubukang itaboy, ang hanging probinsya na para sa kanya ay isang polusyon. Dahan-dahang ibinaba ni Chika ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Ang mga kukuin niya ay may itim na bakas ng lupa. Ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay na ng mga kalsadang tinatahak niya araw-araw. Kanina lamang, ang maliit na dilaw na bulaklak na ibinigay ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng init sa dibdib, ngunit sa harap ng kumikinang na alahas ng kanyang kapatid, ang bulaklak na yon ay tila naging isang lantang damo na walang halaga. Naramdaman ni Chika ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait ng alikabok na pilit niyang nilulunok. "Ano ang ginagawa mo rito, Kem?" Mahinang tanong ni Chika. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. "Oh, come on, ate. Binibisita lang kita. Balita ko kasi ay naghihirap na kayo rito ng asawa mong..." Ano nga ulit ang pangalan yon? Mateo? Humagikhik si Kem. Isang tunog na tila pagkiskis ng matatalas na kuko sa isang pisara. "Heto? Dinalhan kita ng ilang lumang damit ko. Masyado na kasing out of style para sa akin na asawa ng isang Leandro. Pero sigurado akong magmumukha ka ng tao kapag isinuot mo ito." Inihagis ni Kem ang isang supot ng mga damit sa paanan ni Chika. Ang supot ay bumagsak sa putikan, bahagyang natilamsikan ang laylayan ng duster ni Chika. Sa loob ng dampa, nakatayo si Mateo sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ngunit nanatili siyang hindi nagpapakita. Alam niyang ito ang laban ni Chika, ngunit ang bawat pangiinsulto ni Kem ay tila isang sugat na idinaragdag sa kanyang sariling galit. "Salamat, pero hindi ko kailangan ng limos mo," sagot ni Chika. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa halip na maluha. "Kung naparito ka lang para mang-insulto, mas mabuting umalis ka na." Nagbago ang ekspresyon ni Kem. Ang ngiti niya ay biglang naging matigas. At ang kanyang mga mata ay tila naging mapanganib na mga siwang. "Huwag kang masyadong mataas, ate. Alam nating dalawa na, kung hindi dahil sa utang ni tatay, hindi ka naman mapupunta sa impyernong ito. At huwag mong isipin na masaya ako rito. Naparito ako dahil kailangan ni Leandro ang pirma mo para sa paglilipat ng titulo ng lupang ito sa kanya. Utang na loob mo yon sa pamilya natin." Napatigil si Chika. Ang titulo ng lupang ito? Ang lupang kinatitirikan ng dampa ni na Mateo? "Hindi ko pipirmahan ng anumang dokumento, Kem.
Ito na lang ang natitira sa akin. Pwes, humanda ka. Dahil hindi titigil si Leandro hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Banta ni Kem bago mabilis na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Nabalik lamang ang diwa ni Chika nang marinig niya ang malakas na ungol ng makina ng sasakyan ni Kem habang mabilis itong humaharurot palayo. Nag-iiwan ng makapal na usok na tila sumasakal sa paligid. Nang mawala ang sasakyan, ang tanging naiwan ay ang katahimikan ng baryo at ang supot ng damit na nakabaon na sa putik. Dahan-dahang lumabas si Mateo at lumapit kay Chika. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang supot ng damit at itinapon ito sa likod ng kanilang bahay nang walang pag-aalinlangan. Humarap siya kay Chika at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Hindi ka nila matitinag, Chika. Hanggat narito ako, walang makakagalaw sa lupang ito. Pangako ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nakatali sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa loob ng makintab na sasakyan ni Kem, nawala ang lahat ng kanyang pagmamayabang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang manibela. Binuksan niya ang kanyang pitaka at nakita ang isang final notice mula sa isang sanglaan para sa kanyang mga alahas na diamante. Mga alahas na noon pa pala niya isinangla upang bayaran ang mga utang ni Leandro sa kasino. Tila bumalik ang kanyang alaala noong nakaraang gabi sa kanilang mansyon sa Manila. Ang bawat sigaw ni Leandro at ang tunog ng pagkabasag ng mga baso ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kailangan natin ang titulo ng lupa sa probinsya, Kem. Kung hindi, papatayin tayo ng mga taong pinagkakautangan ko. Ang bulyaw ni Leandro habang marahas siyang hinahawakan sa braso. Nabalik si Kem sa kasalukuyan nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Huling pagkakataon na ito, ibigay mo ang titulo o makikita mo ang katawan ng asawa mo sa kanto. Napahagulgol si Kem habang nakatingin sa kalsada. Ang kanyang karangyaan ay tila isang magandang kulungan na unti-unti nang gumuguho habang ang kapatid na hinahamak niya ay may isang asawang handang lumaban para sa kanya sa gitna ng kahirapan. Sino nga ba ang tunay na bilanggo? Ang nakatira sa dampa na may kalayaan? O ang nakatira sa mansyong ang bawat dingding ay gawa sa kasinungalingan at takot? Ano ito, Mateo? Isang pirasong plastik na kayang bumili ng buong buhay natin habang nagtitiis tayo sa tuyong kape at kaning lamig. Ang bulong na yun ni Chika ay tila isang nakakabinging sigaw sa loob ng tahimik na dampa. Hawak niya ang lumang polo ni Mateo, ang polong suot nito nang dumating siya rito, na puno ng mantsa ng grasa at lupa. Habang maingat niyang tinatahi ang punit sa bulsa nito, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at makinis na bagay. Inakala niyang barya lamang ito, ngunit nang hugutin niya, isang itim na card na may gintong ukit ang tumambad sa kanyang paningin. Isang black card. Alam niya kung ano ito dahil madalas niya itong makita sa mga magazine na binabasa ni Kem. Isang simbolo ng kayamanang walang hanggan. Isang pasaporte para sa mga taong ang pera ay hindi nauubos. Nabitawan ni Chika ang karayom at ang matalas na dulo nito ay bahagyang tumusok sa kanyang daliri. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang isipan. Ang kaisipang ang lalaking katabi niya sa banig gabi-gabi. Ang lalaking nagtatanim ng kamote para may makain sila ay nagtatago ng ganitong uri ng lihim. Tila naging banyaga sa kanya ang bawat sulok ng dampa. Ang bawat butas sa dingding at bawat tagpi sa bubong ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang lumabas si Chika ng dampa. Dala ang isang pitzel ng tubig para ihatid kay Mateo sa bukid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong sinulid. Habang naglalakad siya sa makitid na pilapil, hindi niya napansin ang isang malaking ugat ng puno na nakaungos sa daan. Nadulas ang kanyang paa sa basang putik. Chika,
Isang malakas at matatag na bisig ang biglang yumakap sa kanyang baywang bago pa man siya humampas sa lupa. Nabitawan ni Chika ang pitsel at ang tubig ay tumapon sa tigang na lupa. Ngunit hindi niya iyon alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ni Mateo at ang malakas na pintig ng puso nito sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang iniharap ni Mateo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Sapat na para maramdaman ni Chika ang mainit na hininga ng kanyang asawa sa kanyang pisngi. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng tunay na pag-aalala. Sa halip na sumagot, tinitigan lamang ni Chika ang mga mata ni Mateo. Sa gitna ng dumi sa kanyang muka at ang pawis na umaagos sa kanyang sentido, may isang uri ng ningning sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kahirapan. Sa isang sandali ng panghihina at pagkalito, hinayaan ni Chika na maglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsimula sa pasasalamat, ngunit nauwi sa isang malalim at gutom na paghahanap ng katotohanan. Ramdam ni Chika ang pagsuko ng kanyang mga takot sa bawat haplos ni Mateo. Isang pakiramdam na tila siya ay ligtas, tila siya ay itinatangi sa gitna ng mundong kinalimutan na siya. Nabalik lamang ang diwa ni Chika nang marinig niya ang mahinang tunog ng pag-andar ng isang makina sa di kalayuan. Mula sa pilapil, natanaw niya ang isang mamahaling itim na sasakyan na nakaparada sa bukana ng baryo. Isang sasakyang tila isang itim na hiyas sa gitna ng masukal na luntiang paligid. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng driver ang lumabas sa sasakyan. Nang makita nito si Mateo mula sa malayo, ang lalaki ay dahan-dahang yumukod, isang paggalang na tila ibinibigay lamang sa isang hari. Hindi yun napansin ni Mateo dahil abala siya sa pag-aayos ng buhok ni Chika. Ngunit kitang-kita ito ng mga mata ng dalaga. Ang card sa kanyang bulsa, ang mga aklat sa dampa, at ang pagyukod ng banyagang driver. Ang lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang puzzle na ayaw mabuo sa kanyang isipan. Mateo! Mahinang tawag ni Chika. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sino ka ba talaga? Bakit tila ang dami mong tinatago sa akin? Napatigil si Mateo. Ang init sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang pader ng pag-iingat. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Chika at tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan, Chika. Bulong ni Mateo. Huwag mo munang itanong ang mga bagay na hindi mo pa handang marinig. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Naiwan si Chika na nakatayo sa gitna ng bukid habang naglalakad si Mateo pabalik sa dampa. Ang hangin ay humihihip ng malakas, tila may ibinubulong na babala. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano niya mapagkakatiwalaan ang isang lalaking ang bawat yakap ay tila totoo, ngunit ang bawat bahagi ng pagkatao ay tila isang malaking lihim. At kung malaman man niya ang totoo, ito ba ang magliligtas sa kanya o ito ang tuluyang wawasak sa maliit na kapayapaang nahanap niya sa piling nito? Chika, anak, patawarin mo si tatay. Alam kong naging marahas ako, pero ikaw na lang ang tanging makakasagot sa kahihiyang idinulot ng pamilya natin. Ang mga salitang yon ni Mang Cardo ay tila isang malambot na kumunoy na pilit humihigop sa katinuan ni Chika. Nakaupo ang kanyang ama sa tapat ng kanilang maliit na lamesang kawayan. Ang mukha ay puno ng huwad na lungkot at ang mga mata ay tila nangingilid ang luha. Habang inilalatag nito ang isang lukot na papel, dahan-dahan nitong hinawakan ang kamay ni Chika. Isang hawak na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na gapos ng pagkukunwari. Kasalukuyang nagluluto si Chika ng simpleng hapunan, isang tuyo at kaunting talbos ng kamote na pinitas ni Mateo. Ang bawat kilos niya
ay puno ng pagod. Ngunit ang presensya ng kanyang ama ay nagdulot ng isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan nang makita niya ang nakasulat sa papel. Isang kasunduan para sa paglilipat ng karapatan sa lupang kinatitirikan ng dampa ni Mateo. Kailangan ko lang ng pirma mo, chika. Pagpapatuloy ni Mang Cardo, ang boses ay nanginginig sa drama. Nabaon tayo sa utang dahil sa panggagamot sa akin nung nakaraang buwan. Ayaw mo naman sigurong mamatay ang tatay sa konsensya, di ba? Isang pirma lang at mababayaran ko na ang mga nagbabanta sa buhay ko. Bago pa makasagot si Chika, ang tunog ng mabilis na hakbang sa labas ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Kem, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila na insulto sa kapayakan ng dampa. Ipinatong niya ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng maruming lamesa, diring-diri na tumingin sa paligid. Ate, pirmahan mo na yan. Huwag ka nang magpakamartir. Bulyaw ni Kem habang tinitignan ang kanyang sariling mga kuko. At nasaan ba yung asawa mo? Si Mateo? Malamang ay nakahilata na naman yon sa bukid at nagpapanggap na nagtatrabaho. Napakapabigat naman yan sa'yo, ate. You deserve someone who can actually provide. Hindi yung asawang pabigat na nga, amoy putik pa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kem, tila may isang pisin na unti-unting napuputol sa loob ng puso ni Chika. Ang imahe ni Mateo na nagtitiis sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga kamay nito na puno ng paltos para lamang may makain sila. At ang lihim na pag-aalaga nito sa kanya sa gabi. Ang lahat ng iyon ay bumuhos sa kanyang alaala. Dahan-dahang binawi ni Chika ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng kanyang ama. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig sa takot, kundi nag-aapoy sa isang matinding determinasyon na ngayon niya lamang naramdaman. Hindi ko pipirmahan ang papel na iyan, Tay. Ang boses ni Chika ay kalmado, ngunit may talim na tila humiwa sa hangin. At ikaw, Kem, huwag mong tatawaging pabigat ang asawa ko. Si Mateo ang tanging taong tumayo sa tabi ko nung itinapon niyo ako sa labas ng bahay niyo na parang basura. Siya ang nagbigay sa akin ng dignidad na matagal niyo nang kinuha. Aba? Chika, natutunan mo na kaming sagutin dahil lang sa lalaking iyan? Sigaw ni Mang Cardo. Ang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging kaawa-awa tungo sa isang galit na halimaw. Wala kang utang na loob. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mo, Tay. Putol ni Chika. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak ngunit hindi dahil sa kahinaan. Pinagpalit mo ang kaligayahan ko para sa utang mo. Pinagpalit mo ako para kay Kem. At ngayon, pati ang huling natitira sa amin ni Mateo. Kukunin niyo pa? Umalis na kayo rito. Hindi niyo na ako pag-aari. Napatulala si Kem sa tapang ng kanyang kapatid. Sa loob ng maraming taon, si Chika ay naging sunod-sunuran, isang aninong laging yumuyuko sa bawat utos. Ang makitang tumatayo ito para sa isang lalaking itinuturing nilang basura ay isang sampal sa kanilang kayabangan. Padabog na kinuha ni Mang Cardo ang papel at tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang nakaturo sa mukha ni Chika. Akala mo ba matatapos ito rito? Ang lupang ito ay nakapangalan sa akin bago pa man ito mapunta sa kung sinong Mateo na yan. Papatunayan ko sa korte na dinayan niyo ako. Sisiguraduhin kong babalik kayo sa kalsada na walang kahit isang pirasong damit. Sumunod si Kem sa kanyang ama palabas, muling nag-iwan ng alikabok at usok mula sa kanilang sasakyan. Naiwan si Chika na nakatayo sa gitna ng dampa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig dahil sa tindi ng bugso ng damdamin. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, niyayakap ang kanyang sarili, habang ang katahimikan ng gabi ay muling bumabalot sa kanya. Hindi niya napansin na kanina pa nakatayo si Mateo sa gilid ng pintuan. Tahimik na nakikinig sa bawat salitang binitawan niya. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng isang uri ng paghanga
at sakit na hindi maipaliwanag. Dahan-dahan itong lumapit at lumuhod sa tapat ni Chika. Hindi nagsasalita, kundi marahan lamang na hinawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Salamat sa pagtayo para sa akin, Chika. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng bagyo. Tumingala si Chika. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Mateo, kukunin nila ang lahat. Wala na tayong mapupuntahan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Isang nangiti na may dalang kakaibang katiyakan na tila hindi nababagay sa isang taong mawawalan ng tahanan. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong naghahanap ng butas sa buhay ng iba, madalas ay hindi napapansin ang sarili nilang hukay. Sa kabila ng mga salita ni Mateo, hindi maalis ni Chika ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako ng baryo, habang naglalakad sa madilim na kalsada, lihim na naglalabas ng telepono si Mang Cardo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinindot ang numero ng isang abogadong kilala sa pagiging madumi ang laro. Attorney, ituloy mo ang plano. Sisirain natin ang kasal na yan at kukunin natin ang lahat ng ari-arian ni Mateo. Kahit anong mangyari, kailangang bumalik si Chika sa pamumuno ko bago malaman ng lahat ang tungkol sa tunay na testamento. Anong lihim ang itinatago ni Mang Cardo tungkol sa isang testamento? At hanggang kailan kakayanin ni Chika ang mga pasabog na handang ihagis ng sarili niyang pamilya upang tuluyang wasakin ang kanyang bagong natagpuang kaligayahan? Bakit tila ang tadhana ay isang malupit na manunulat, Mateo? Sa bawat oras na akala ko ay nakatagpo na ako ng kaunting katahimikan, laging may dumarating na bagyong handang tangayin ang lahat. Ang bulong ni Chika ay halos malunod sa malakas na hagupit ng ulan sa labas. Ang gabi ay naging malupit. Ang hangin ay nananaghoy habang pilit na kinakalog ang kanilang marupok na dampa. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, nakikita ni Chika ang mga butas sa kanilang bubong kung saan ang tubig ay malayang pumapatak, tila mga luhang nagmumula sa langit. Hawak niya ang isang lumang lata ng gatas, pilit na sinasalo ang bawat patak upang hindi mabasa ang kanilang kaisa-isang banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka bukas ay wala na silang bubong na masisilungan kung matuloy ang banta ng kanyang ama. Dahan-dahang lumapit si Mateo, dala ang isang maliit na kandila na ang apoy ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Inagaw niya ang lata mula sa mga kamay ni Chika at inilapag ito sa sahig. Nang hindi nagsasalita, hinila niya ang dalaga patungo sa kaisa-isang tuyong sulok ng dampa. "Huwag mong intindihin ang ulan, Chika," mahinang sabi ni Mateo habang ipinupulot ang isang kupas na kumot. Isinalabal niya ito sa mga balikat ni Chika bago siya naupo sa tabi nito. Ang dampa ay maaaring tumulo, ang dingding ay maaaring manginig. Pero hanggat narito ako, hinding-hindi ka mababasa ng dusa. Sa gitna ng madilim at malamig na silid, naramdaman ni Chika ang init ng katawan ni Mateo habang dahan-dahan itong gumigitara ng isang yakap. Isinandal ni Chika ang kanyang ulo sa matigas ngunit mapayapang dibdib ng kanyang asawa. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay tila isang uyayi na nagpapatigil sa ingay ng bagyo sa labas. Amoy lupa at pawis si Mateo, ngunit para kay Chika, iyon ang pinakamabangong samyo sa mundo, ang amoy ng katapatan at tunay na kanlungan. Kumuha si Mateo ng isang mainit na kamote mula sa maliit na kalan sa gilid. Maingat niya itong binalatan at iniabot ang kalahati kay Chika. "Kain ka muna. Kahit ganito lang ang hapunan natin, sigurado akong mas masustansya ito kaysa sa mga pagkaing puno ng lason sa hapag ng mga taong nanakit sa'yo." Biro ni Mateo, na nagdulot ng isang maliit at matipid na ngiti sa mga labi ni Chika. Habang pinaghahatiang nila ang simpleng pagkain, ang kanilang mga daliri ay naglapat.
Isang kuryente ng kakaibang ligaya ang gumapang sa buong katawan ni Chika. Sa bawat haplos ng magaspang na kamay ni Mateo sa kanyang palad, tila binubura nito ang lahat ng pait na idinulot ni Kem at Mang Cardo. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong, nahanap ni Chika ang isang uri ng kilig na hindi kailanman naibigay ni Leandro. Isang pakiramdam na siya ay sapat, na siya ay mahalaga, at na siya ay protektado. Mateo, bulong ni Chika habang nakatingin sa apoy ng kandila. Ano ang gagawin natin kung kunin nila ang lupang ito? Wala na tayong bara mapupuntahan, sabi ni tatay. Sa kanya ang titulong ito. Humigpit ang yakap ni Mateo kay Chika. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng dalaga, isang halik na puno ng pangako. Hinding-hindi nila makukuha ang kahit isang butil ng alikabok sa lupang ito, Chika. Ang masasamang tao ay laging nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil sa silaw ng pera. Hayaan mo silang maghabol sa anino. Tayo, dito lang tayo. Nakalimutan ni Chika ang lamig. Nakalimutan niya ang banta ng kanyang pamilya. Sa bisig ni Mateo, tila ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang dampa na kanina ay tila isang bilangguan ay naging isang palasyo sa kanyang paningin. Ang bawat buntong hininga nila ay nagkakaisa, bumubuo ng isang awit ng pag-ibig na mas matibay pa sa anumang bagyo. Subalit ang katahimikang yon ay biglang nabasag ng ang liwanag ng isang malakas na headlight ng sasakyan ay tumama sa kanilang bintana. Tila isang mapangahas na mata na nanunuot sa kanilang pribadong mundo. Kahit malakas ang ulan, narinig nila ang tunog ng paghinto ng ilang sasakyan sa tapat ng kanilang bakod. Napabangon si Mateo. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso at alerto. Sumunod si Chika, nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa laylayan ng polo ni Mateo. Mula sa labas, sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, 3 lalaking nakasuot ng itim na barong at may hawak na malalaking itim na payong ang bumaba mula sa mga mamahaling SUV. Maingat silang naglakad sa putikan. Hindi alintana ang dumi sa kanilang makintab na sapatos patungo sa pintuan ng dampa. Isang malakas at formal na katok ang umalingaw-ngaw. Sir Mateo, nandito na po kami. Kailangan nyo na pong pirmahan ang huling utos para sa Board of Directors. Hinihintay na po kayo sa Manila. Ang boses ng isang lalaki ay buo at puno ng matinding paggalang. Napatingin si Chika kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito. Sir Mateo? Sino sila, Mateo? Anong Manila? Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lamang siya sa pinto, pagkatapos ay binalingan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tawad, ngunit may dalang apoy ng isang haring handa nang bawiin ang kanyang trono. Akala ko ay reyna ako, pero isa lang pala akong dekorasyong itinapon matapos pakinabangan. Ang bawat kumikinang nahiyas na isinuot ko, naging mga kadenang humila sa akin pababa sa impyerno. Ang katahimikan sa loob ng malawak na mansyon ni Leandro ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Kem. Wala na ang mga katulong na dati ay nag-uunahan sa pagsunod sa kanyang bawat utos. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng liwanag ay balot na ngayon ng anino. Nanginginig ang mga kamay ni Kem habang binubuksan ng vault sa loob ng kanilang kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak nang makitang wala na doon ang mga alahas na itinatangi niya, pati na ang mga bundle ng pera na ipinagmamayabang ni Leandro. Ang tanging naiwan ay isang pirasong papel na may tuyong marka ng baso ng alak. Leandro, Leandro, nasaan ka? Ang sigaw ni Kem, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang aling-awngaw ng sarili niyang tinig sa loob ng bakanteng kwarto. Dinala siya ng kanyang mga paa sa cabinet ni Leandro. Doon, sa ilalim ng mga nakatuping damit, may nakita siyang isang lumang sobre. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Kem. Isang litrato ng isang babae at 2 bata ang tumambad sa kanya. Sa likod ng litrato
ay may nakasulat na dedikasyon. Para sa tunay kong pamilya, hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Kasama nito ang isang dokumento ng kasal na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Hindi lang siya niloko sa pera. Ginawa siyang kabit sa loob ng sarili niyang akalang legal na kasal. Ang bawat pangungutya niya kay Chika tungkol sa pagiging amoy lupa at walang halaga ay tila naging mga matatalas na kutsilyo na bumabalik sa kanya ngayon. Ang reyna ng Manila ay isa lamang palanghuad na diamante sa gitna ng tumpok ng basura. Nabalik ang diwa ni Kem nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Hindi ito ang hakbang ni Leandro. Ang tunog ng pagbukas ng gate ay tila pagguho ng langit sa kanyang ulunan. 3 lalaking nakasuot ng itim at may hawak na mga folder ang pumasok nang walang pasintabi. Mrs. Ilustre, o kung sino man ang tunay mong pangalan, mayroon kaming kautusan mula sa bangko. Ang mansyong ito at lahat ng gamit sa loob ay pag-aari na ng aming kliyente dahil sa hindi nabayarang utang ni Mr. Leandro Ilustre. Ang boses ng lalaki ay malamig at walang bahid ng awa. Mayroon kang 10 minuto para kumuha ng mahahalagang kagamitan mo at umalis. Kung hindi, mapipilitan kaming kaladkarin ka palabas. Hindi maaari. Asawa ako ni Leandro, hindi niyo ako pwedeng paalisin. Sigaw ni Kem, habang pilit na humahawak sa poste ng hagdan. Ngunit ang bawat pagsisikap niya ay walang silbi. Ang mga lalaki ay nagsimulang magkabit ng mga dilaw na tape sa paligid. Ang mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang pag-akyat sa lipunan ay isa-isang nilalagyan ng marka ng pag-aari ng iba. Sa huli, natagpuan ni Kem ang sarili sa labas ng gate. Bitbit lamang ang isang maliit na maleta na puno ng mga damit na wala na ring halaga. Sa gitna ng kalsada, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nanginginig na kinuha ni Kem ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ng kanyang ama. Tay, tulungan mo ako. Wala na si Leandro, kinuha nila ang bahay. Parating na ako dyan sa probinsya. Hagulgol ni Kem sa kabilang linya. Ngunit ang sagot ni Mang Cardo ay hindi ang inaasahan niyang yakap at kalinga. Ang boses ng kanyang ama ay puno ng nerbiyos at galit. Kem, huwag kang babalik dito. Ang mga taong pinagkakautangan ni Leandro ay nandito na rin sa atin. Pati ang lupang kinatatayuan ng bahay natin, isinangla ko na rin para sa mga huling sugal ko. Wala na tayong bahay, Kem? Magtago ka na. Naputol ang linya. Napaupo si Kem sa gilid ng bangketa. Hinahayaan na ang ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang magarang bestida ay basa na at puno ng putik. Ang putik na dati ay kinasusuklaman niya sa mga paa ni Chika. Naalala niya ang mukha ni Chika noong huli silang nagkita. Ang mukha ng kanyang kapatid na kahit sa gitna ng kahirapan ay may kapayapaan sa piling ni Mateo. Habang siya, na naghangad ng bituin, ay narito ngayon sa pusali, kinain ng sariling ambisyon at kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na mayaman? Ang kanyang kapatid na may pusong payapa? O siya na ang bawat hininga ay nakasalalay sa isang lalaking hindi naman siya kailanman minahal? Habang nakatingin sa malayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ni Kem. Bumaba ang bintana nito at doon ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Leandro. Ngunit hindi ito mag-isa. Sa tabi nito ay ang babaeng nasa litrato. Salamat sa lahat, Kem. Nagamit ko ang pangalan ng pamilya mo para makuha ang mga huling piraso ng ari-arian na kailangan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo magkikita muli. Ang huling salita ni Leandro, bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan, binabaha si Kem ng maruming tubig mula sa kanal. Naiwang mag-isa si Kem sa dilim. Ang bawat hikbi niya ay tila isang sumpa sa hangin. Saan siya pupunta? Sino ang lalapitan niya ngayong ang lahat ng itinuring niyang kakampi ay tila mga aninong naglaho sa dilim? Ate, kailangan mo akong tulungan. Ikaw ang panganay. Tungkulin mong kupkupin ako
dahil wala na akong matuluyan. Ang boses ni Kem ay hindi na ang matiling tawa ng isang reyna. Ito ay naging isang gasgas na bulong ng isang taong tinalo ng sariling laro. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng dampa. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit na ngayon ay tila basahan na lamang na nakasabit sa kanyang nangangayayat na katawan. Ang kanyang maleta ay sira at ang putik ay gumapang na hanggang sa kanyang tuhod. Wala na ang makintab na sasakyan, wala na ang mga bodyguard. Tanging ang anino na lamang ng kanyang dating kayabangan ang natitira sa loob ng dampa. Dahan-dahang binitiwan ni Chika ang tinitinging baso. Ang kanyang mga kamay ay magaspang pa rin mula sa pagtatrabaho sa bukid. Isang kabaligtaran sa makinis, ngunit nanginginig na mga daliri ni Kem. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng sakit. Ang bawat pangiinsulto, ang bawat pagtataboy, at ang gabing ipinagpalit siya ng sarili niyang dugo at laman para sa pera. Naramdaman ni Chika ang isang matinding pait na humahalo sa kanyang hininga. Ang pag-ibig na dapat ay nararamdaman ng isang kapatid ay unti-unting nilalamon ng alaala ng pagtataksil. Nasaan ang mansyon mo, Kem? Nasaan ang asawa mong ipinagmalaki mo sa akin habang tinatawag mo akong amoy lupa? Mahinang tanong ni Chika. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng maraming taon ng pagtitiis. Hindi nakasagot si Kem. Napahikbi na lamang siya at napaluhod sa maruming lupa, hinahayaan na ang putik ay dumikit sa kanyang balat. Subalit bago pa man makapagsalita muli si Chika, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Kem. Chika! Salamat sa Diyos at nandito ka. Mayaman pala ang asawa mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Si Mang Cardo ay patakbong lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang nakatingin sa dalawang mamahaling SUV na nakaparada pa rin sa di kalayuan. Nakalimutan na niya ang kanyang banta noong nakaraang araw. Nakalimutan na niya ang pagtataboy kay Chika. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang pagkakataong muling makahawak ng pera. Pumasok si Mang Cardo sa dampa ng walang pasintabi. Itinulak si Kem sa tabi na tila isang sagabal lamang. Hinarap niya si Chika. Ang kanyang muka ay puno ng huwadaunan ng ngiti. Anak, narinig ko ang balita sa baryo. May mga lalaking nakasuot ng barong na naghahanap kay Mateo. Sinasabi nilang siya ay isang sir. Ibig sabihin, nagtatago lang siya ng yaman. Chika, kailangan mong kausapin si Mateo. Sabihin mo sa kanya na kailangan nating mabawi ang lupang naisang lako. Sabihin mo sa kanya na ibigay ang posisyon ni Leandro kay Kem para makabangon ang kapatid mo. Tila naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Chika. Ang kanyang ama, ang taong nagbenta sa kanya para sa utang, ay narito ngayon upang hingin ang bunga ng kanyang pagdurusa. Ang bawat salita ni Mang Cardo ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang natitirang pasensya. Tay, pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo, pagkatapos niyo akong ipagtabuyan na parang basura, may mukha pa kayong humarap para humingi ng tulong? Ang boses ni Chika ay nanginginig sa matinding emosyon. Ibinigay niyo ako kay Mateo dahil akala niyo ay wala siyang halaga. Ngayon na nakakakita kayo ng kislap ng ginto, bigla akong naging anak niyo ulit? Huwag kang maging matigas ang loob, Chika. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Sigaw ni Mang Cardo, ang kanyang tunay na kulay ay muling lumalabas. Kailangan mong magsakripisyo para sa pamilya. Ipaubaya mo si Mateo kay Kem kung kinakailangan, basta makuha natin ang pera niya. Mas magaling si Kem sa mga ganyang bagay. Mas marunong siyang magdala ng yaman kaysa sayo. Sa labas ng dampa, ang mga tauhan ni Mateo ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Tila mga bantay sarado sa gitna ng dumi ng paligid. Ang kanilang presensya ay tila isang malaking insulto sa kahirapan ni Kem at Mang Cardo. Dahan-dahang tumayo si Chika. Kinuha niya ang isang maliit na supot ng barya, ang kanyang huling ipon
mula sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Buong lakas niya itong inihagis sa paanan ng kanyang ama. Ang kalansing ng mga barya sa sahig ay tila tunog ng pagputol ng huling pisi ng kanyang pagtitimpi. Heto ang pera, tay. Heto ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo, deklara ni Chika. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa luha. Umalis na kayo rito. Huwag niyo nang dudumihan ang pintuan ng asawa ko. Si Mateo ay hindi niyo pag-aari at lalong hindi niyo siya pwedeng gamitin para sa inyong kasakiman. Walang hiya ka. Itataas na sana ni Mang Cardo ang kanyang kamay upang saktan si Chika. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang boses ang naging dahilan upang tumigil ang mundo ng lahat. Subukan mong idapo ang iyong kamay sa aking asawa at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong muli sa lupang ito. Lumabas si Mateo mula sa silid. Wala na ang kupas na polo, wala na ang amoy ng putik. Nakasuot siya ng isang dekalidad na puting polo na tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang magsasaka. Ito ay tindig ng isang haring handang magparusa. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng itak na nakatutok kay Mang Cardo. Sir Mateo, sabay-sabay na pagbati ng mga tauhan sa labas habang sabay-sabay ring yumuyukod. Ang tunog ng kanilang pagyukod ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni na Kem at Mang Cardo. Napanganga si Kem habang nakatingin sa lalaking dati ay tinatawag niyang hampas lupa. Ang lalaking ito na may hawak na kapangyarihang hindi man lang naabot ni Leandro ay ang lalaking itinapon niya para sa isang huwad na diamante. Humarap si Mateo kay Chika at ang kanyang matigas na mukha ay biglang lumambot. Inakbayan niya ang kanyang asawa. Tila ipinapakita sa buong mundo kung sino ang tunay na reyna sa kanyang buhay. Chika, sila ba ang dahilan ng iyong mga luha? Mahinang tanong ni Mateo, ngunit sapat na upang marinig ng lahat. Tumingin si Chika sa kanyang kapatid at ama. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, ang pagmamakaawa at ang kasuklam-suklam na pag-asa. Lumingon siya kay Mateo at sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngayong alam na ng lahat ang totoo, ito na ba ang simula ng kanyang tunay na kaligayahan? O ang yaman ba ni Mateo ay magiging bagong dahilan upang ang kanyang pamilya ay tuluyang maging mga kaaway na handang pumatay para sa binto? Ang bawat hininga sa loob ng maliit na dampa ay tila naging yelo, tumitigil sa lalamunan ng bawat isa habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulutang sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikang namayani ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat at nakabibinging katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Nakatayo si Mateo sa gitna ng silid. Ang kanyang anino ay malawak na bumabalot sa nangangatal na si Mang Cardo at sa tulalang si Kem. Ang liwanag mula sa labas na nagmumula sa mga ilaw ng mga mamahaling sasakyan ay tumatagos sa mga siwang ng kawayang dingding. Tila mga daliri ng liwanag na pilit hinuhubaran ang bawat lihim na itinago sa loob ng maraming buwan. Sir Mateo, handa na po ang lahat ng kailangan ninyo. Muling ulit ng lalaking nakasuot ng barong, ang kanyang boses ay walang alinlangan at puno ng katapatan. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang kamay ni Chika. Humakbang siya ng pasulong at sa bawat paglapat ng kanyang sapatos sa kawayang sahig, tila may bahagi ng pagkatao ng Mateong magsasaka ang naglalaho. Tumingin siya ng diretso kay Mang Cardo na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit sumisiksik sa sulok. Hindi ako isang dukha, Cardo. Ang boses ni Mateo ay malamig, walang emosyon, tila isang hatol na nanggagaling sa kaitaasan. Ako si Mateo San Jose. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng M-Agri Corporation. Ang bawat lupang tinatapakan ninyo sa baryong ito, ang bawat binhing itinatanim ninyo ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Napasinghap si Kem, ang kanyang mga kamay
ay dahan-dahang tumakip sa kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi maipaliwanag na pagsisisi. Ang lalaking tinanggihan niya, ang lalaking tinawag niyang amoy lupa at walang silbi, ay ang hari pala ng industriyang pilit nilang inaabot ni Leandro. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagbebenta ng katawan at dangal para sa isang huwad na kayamanan ay tila naging isang malaking biro. Papero, bakit? Nauutal na tanong ni Mang Cardo. Ang kanyang kasakiman ay unti-unting napapalitan ng matinding takot. Bakit ka nagkunwaring magsasaka? Bakit mo kami hinayaang tratuhin ka ng ganoon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Dahil iyon ang huling hiling ng aking lola, nais niyang makasiguro na ang babaeng mapapangasawa ko ay hindi ang kayamanan ko ang mamahalin, kundi ang pagkatao ko sa gitna ng kahirapan. Nais niyang makita ko ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid ko bago ko hawakan ang kapangyarihang ito. At salamat sa inyo, nakita ko ang lahat. Lumingon si Mateo kay Chika na noon ay nakatayo pa rin sa tabi ng kalan. Ang mukha ni Chika ay maputla, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng tuwa, kundi ng isang matinding hapdi na tila mas masakit pa kaysa sa lahat ng pangiinsulto ni Kem. Tumingin si Chika sa kanyang sariling mga kamay, magaspang, may mga sugat at puno ng kalyo mula sa pagtatanim ng kamote sa gitna ng ulan. Pagkatapos ay tumingin siya sa malinis na polo ni Mateo at sa mga tauhang nakayukod dito. Ramdam ni Chika ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang paghahati sa isang pirasong tuyo, ang pagyakap sa gitna ng ginaw ng tumutulong bubong, ang mga pangarap na binuo nila sa gitna ng pawis at pagod. Ang lahat ba ng yon ay bahagi lamang ng isang subok? Isa lang ba siyang eksperimento para sa isang bilyonaryong nagnanais ng libangan? Chika, tawag ni Mateo. Dahan-dahang lumalapit sa asawa, ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila nais amuin ng isang nasaktang ibon. Ginawa ko ito para sa atin, para matiyak na ang pundasyon ng ating pagsasama ay hindi pera. Ngayon, hindi mo na kailangang magdusa. Maibibigay ko na sa iyo ang lahat. Umiling si Chika. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, mainit at puno ng pait. Lahat, Mateo? Maibibigay mo ba ang tiwalang ninakaw mo sa akin sa bawat oras na nagpapanggap kang nagugutom habang ako ay nagtitiis para lang may makain ka? Maibibigay mo ba ang mga gabing umiiyak ako dahil natatakot akong mamatay ka sa pagod sa bukid, habang ikaw pala ay pinapanood lang ang bawat patak ng luha ko bilang bahagi ng iyong laro? Hindi laro yon, Chika. Minahal kita ng totoo. Depensa ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka mawala ang kaisa-isang bagay na tunay sa kanyang buhay. Minahal mo ako, pero hindi ka nagtiwala sa akin. Bulong ni Chika. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng hagulhol ni Kem sa labas. Ginawa mo akong katatawanan sa harap ng mga tauhan mo. Hinayaan mo akong magmukhang kaawa-awa habang hawak mo ang susi ng aking kalayaan. Hindi na hinintay ni Chika ang sagot ni Mateo. Mabilis siyang tumakbo palabas ng dampa. Nilagpasan ang mga tauhang nakasuot ng barong. Nilagpasan ng kanyang amang tila nais siyang pigilan para sa sarili nitong interes. Tumakbo siya patungo sa kadiliman ng sakahan, sa gitna ng matatangkad na talahib at maputik na pilapil. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, tila sumasabay sa bilis ng kanyang tibok ng puso. Chika! Bumalik ka rito! Sigaw ni Mateo mula sa malayo. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang dayuhan na sa pandinig ng dalaga. Tumigil si Chika sa gitna ng bukid, doon sa lugar kung saan sila unang naghalik. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang kanyang puso ay vovoon, hindi dahil sa hirap,
kundi dahil sa katotohanang ang taong itinuring niyang langit ay siya ring naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Nanatili siyang nakatayo doon, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putik, habang sa malayo ay naririnig niya ang mga sirena at ang ingay ng isang mundong hindi niya kailanman ninais na pasukin. Sa sandaling iyon, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Ang yaman ba ay sapat na kabayaran para sa isang pusong ipinagkanulo ng mismong katotohanang dapat ay nagpalaya rito? At sa kanyang pagtakbo, mayroon pa ba siyang lugar na matatawag na tahanan ngayong ang dampa ay naging isang teatro ng kasinungalingan? Chika, pakinggan mo ako. Hindi ko ginusto na saktan ka. Ginawa ko lang ang lahat ng yon dahil takot akong matulad sa aking ama, na minahal lamang dahil sa kanyang pirma sa tseke at hindi dahil sa kanyang puso. Ang pagsamo ni Mateo ay tila isang mahinang ihip ng hangin na pilit humahabol sa rumaragasang damdamin ni Chika. Huminto ang dalaga sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga sa dulo ng pilapil, ang lugar kung saan ang katahimikan ay tila isang saksi sa kanyang pagkadurog. Ang kanyang mga paa ay balot ng malapot na putik at ang laylayan ng kanyang duster ay basa at mabigat. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ang bawat patak ng ambon na humalo sa kanyang mga luha. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay tila isang paalala na ang lahat ng kanyang akalang tunay ay isa lamang palang maingat na itinayong teatro. Naramdaman niya ang mga yabag ni Mateo sa likuran niya. Hindi na ito ang tunog ng mabibigat na bota ng isang magsasaka. Ito ay ang tunog ng isang lalaking nahanap na ang kanyang nawawalang bahagi, ngunit natatakot na muli itong mawawala. Look at me, Chika. Please. Pakiusap ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Dahan-dahang humarap si Chika. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha ni Mateo. Ang mukhang hinalikan niya. Ang mukhang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Bakit kailangang dumaan sa ganitong pagsubok, Mateo? Bakit kailangang panoorin mo akong magdusa sa gutom at pagod habang alam mong may kapangyarihan kang tapusin ang lahat sa isang kumpas lang? Is my pain just a proof of loyalty for you? Is my suffering your way of checking if I'm worthy of your gold? No, never! Lumapit si Mateo at sinubukang hawakan ang mga kamay ni Chika. Ngunit dahan-dahang umiwas ang dalaga. Noong mamatay ang lola ko, ang huling habilin niya ay ang mahanap ko ang isang pusong hindi nasisilaw sa ningning. I grew up in a world where everyone has a price tag, Chika. Ang sarili kong ina, iniwan kami dahil mas pinili niya ang yaman ng iba. I was traumatized. I wanted to be loved as Mateo the man, not Mateo the heir. And then I met you. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang sarili mo para sa pamilya mong hindi ka naman pinahalagahan. Doon ko nalaman na ikaw na ang hinahanap ko. Napatawa ng mapait si Chika. Ang tunog ay tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. So, you used my kindness to heal your trauma. You watched me struggle while you played the role of a poor farmer. Ang bawat pawis ko sa bukid, ang bawat gabing nagtitiis ako sa lamig para lang hindi ka mahiya sa kahirapan natin. It was all part of your research, right? Chika, no. Ang mga gabing yakap kita, ang pag-aalaga ko sa iyo kapag may sakit ka, ang lahat ng yun ay totoo. Ang boses ni Mateo ay naging isang pabulong na pagsusumamo habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa putikan. Sa harap mismo ni Chika, hindi niya alintana ang dumi sa kanyang mamahaling polo. Patawarin mo ako kung naging makasarili ako. Takot lang akong mawala ka kapag nalaman mo ang totoo. I thought I was protecting our love, but I ended up destroying your trust. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang malalim na paghinga ni Chika at ang malungkot na huni ng mga kuliglig. Tinitigan ni Chika ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mateo.
Ang luhang dahan-dahang umaagos sa pisngi nito. Sa kabila ng galit at pakiramdam ng pagkakanulo, hindi niya maikakaila ang pag-ibig na nananatili sa kanyang puso. Ang pag-ibig na nabuo, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa lalaking nagbalat ng kamote para sa kanya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may isang dambuhalang diamante ang kumislap, tila tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi ito sapat para pawiin ang lahat ng sakit, pero ito ang simbolo ng pangako ko. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Hahayaan kitang magdesisyon kung karapat-dapat pa ba ako sa pangalawang pagkakataon. Sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pangamba. Inabot ni Chika ang singsing, dinama ang lamig ng bato at ang bigat ng ginto. Tiningnan niya si Mateo at dahan-dahang tumango, senyales ng simula ng mahabang proseso ng pagpapatawad. Mateo, ang tiwala ay parang baso. Kapag nabasag, mahirap nang ibalik sa dati. Pero dahil mahal kita, susubukan nating buuin muli ang bawat piraso. Pero huwag mong isipin na ang gintong ito ang magpapalimot sa akin sa hirap na dinanas ko. Itinayo ni Mateo si Chika at niyakap ng mahigpit, isang yakap na tila nagnanais na pag-isahin muli ang kanilang mga nagkawalay na mundo. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng malalaking puno ng saging, may isang pares ng mga mata ang nanonood. Nang may matinding puot, si Kem, na noon ay dugyot at puno ng galit, ay mahigpit na nakahawak sa isang matalas na piraso ng basag na bote. Ang kanyang paghinga ay tila isang hayop na naglulubay bago sumalakay. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ni Kem sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit habang nakatingin sa kumikinang na diamante sa kamay ni Chika. Kung hindi ako ang magiging reyna, sisiguraduhin kong walang trono na babalikan ng aking kapatid. Sisirain ko kayong dalawa kahit na ito na ang huling bagay na gagawin ko sa mundong ito. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa isang pirasong diamante, ate? Akala mo ba ay ganoon kadaling burahin ang bahid ng dumi sa pangalan mo? Ang boses ni Kem ay pumailan lang sa gitna ng maliit na bakuran ni Chika at Mateo, matalim at puno ng kamandag. Umaga na, at ang sinag ng araw ay tumatama sa mga mamahaling sasakyang nakaparada pa rin sa labas. Ngunit ang presensya ni Kem at Mang Cardo ay tila isang madilim na ulap na ayaw lumisan. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila ang naroon. Kasama nila ang ilang mga tsismosa sa baryo at isang lalaking mukhang lasinggero na madalas makita sa kanto, si Gardo. Kasalukuyang nag-aayos ng gamit si Chika sa loob, habang si Mateo ay tahimik na nagkakape sa labas, tila pinagmamasdan lamang ang bawat galaw ng mga bagong dating. Ang katahimikan ni Mateo ay may dalang bigat, isang katahimikang tila naghihintay ng tamang oras para sumabog. Ano na naman ang kailangan nyo? Mahinang tanong ni Chika habang lumalabas ng dampa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Nakita niya ang mapanuyang ng ngiti sa mga labi ni Kem. Wala kaming kailangan, Chika. Gusto lang naming maliwanagan ang kawawang asawa mo. Sabi ni Mang Cardo na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Kem. Mateo, anak, pasensya ka na. Hindi ko na matiis ang konsensya ko. Habang nagkukunwari kang nagbubungkal sa bukid, itong si Chika, itong anak kong ito, may ginagawa siyang kalaswaan sa likod mo. Naniga si Chika sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tay, anong pinagsasabihin niyo? Huwag ka nang magkaila, sigaw ni Kem, sabay hila kay Gardo sa harap. Heto si Gardo. Nakita ko silang dalawa nung nakaraang linggo sa likod ng sapa. Nagyayakapan, naghahalikan. Habang ikaw, Mateo, ay nagpapakapagod para sa kanya, siya naman ay nakikipagtalik sa iba. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga nakikiusyong kapitbahay.
Ang mga mata ni Aling Belen ay tila kumikinang sa tuwa habang naririnig ang bagong iskandalo. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng iyan, bulong ng matanda. Tumingin si Chika kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Mateo, hindi totoo yan. Alam mong hinding-hindi ko gagawin yon. Dahan-dahang tumayo si Mateo mula sa kanyang kinauupuan. Hindi siya tumingin kay Chika. Sa halip ay tinitigan niya si Mang Cardo at si Kem. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebulto ng yelo. Cardo, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Malamig na tanong ni Mateo. Oh, Mateo, saksi ako. Binabayaran ni Chika si Gardo gamit ang perang ibinibigay mo para sa pagkain niyo. Pagsisinungaling ni Mang Cardo, ang boses ay puno ng huwad na galit. Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng ito dahil lang sa maganda siya. Mas bagay sa kanya ang basura dahil basura ang ugali niya. Humagik-hik si Kem, tila ninanamnam ang bawat sandali ng kahihiyan ni Chika. Oh, Mateo, baka gusto mong bawiin ang singsing na yan. Hindi yan nararapat sa isang babaeng marumi. Ramdam ni Chika ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat titig ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Ang sakit na idinudulot ng sarili niyang ama at kapatid ay mas matindi pa kaysa sa gutom na naranasan niya. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumakbo, ngunit tila nakadikit ang kanyang mga paa sa putik. Subalit sa gitna ng tensyon, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kanyang telepono mula sa bulsa. May pinindot siyang ilang buton at biglang isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Isang tinig na pamilyar sa lahat. Tay, siguraduhin mong maniniwala si Mateo. Kapag naniwala siya na nambababae si Chika, palalayasin niya yan at kukunin natin ang lahat ng pera niya bilang pambayad pinsala sa atin. Heto ang pera para kay Gardo. Sabihin mo sa kanya, galingan niya ang pag-arte. Iyon ang boses ni Kem. Kasunod nito ay ang boses ni Mang Cardo na tumatawa at sumasang-ayon. Biglang naging bingi ang paligid. Ang mapanuyang napangiti ni Kem ay tila natunaw at napalitan ng isang maputla at nanginginig na mukha. Si Mang Cardo ay hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang mangatal. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling lokohin? Ang boses ni Mateo ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong baryo. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay may nakatalagang mga mata at tenga para sa kaligtasan ng aking asawa. Ang bawat bulong niyo sa dilim, narinig ko. Lumapit si Mateo kay Kem at sa bawat hakbang niya, tila lalong lumiliit ang kanyang kapatid. Ginamit mo ang iyong kapatid, ginamit mo ang iyong ama. Ngayon, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para siguraduhin na wala ka nang babalikan na kahit anong karangyaan sa mundong ito. Humarap si Mateo sa mga tauhan niya. Dalhin ang dalawang ito sa presinto. Ipaghain ng kasong libelo, pangingikil, at falsification of documents. Siguraduhin ninyong walang piyansang matatanggap ang mga taong ito. Habang kinalaladkad ng mga tauhan ni Mateo sina Kem at Mang Cardo ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa ay tila mga basag na tunog sa pandinig ni Chika. Tumingin si Chika sa kanyang kapatid. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding habag. Bakit Kem? Bakit kailangang umabot sa ganito? Mahinang bulong ni Chika habang pinapanood ang pagsakay sa kanila sa sasakyan ng mga pulis. Nabalik ang katahimikan sa dampa, ngunit ang hangin ay tila naging mabigat. Lumapit si Mateo kay Chika at niyakap siya ng mahigpit. Ngunit naramdaman ni Mateo ang paninigas ng katawan ng kanyang asawa. Tumingala si Chika kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi mabura ng anumang yaman. Mateo, hanggang kailan tayo tatakbo sa mga anino ng aking pamilya? Ligtas na ba talaga tayo? O ang digmaang ito ay kakasimula pa lamang?
Tapos na ang paghahari-harian ninyo sa buhay ng asawa ko. Mula sa sandaling ito, ang bawat luha na kinuha ninyo sa kanya ay babayaran ninyo ng higit pa sa yaman na inyong hinangad. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hanging amihan na nagdadala ng babala ng taglamig. Nakatayo siya sa gitna ng plaza ng baryo, kung saan nagtitipon ang mga tao upang saksihan ang pagbagsak ng mga taong dati ay tinitingala dahil sa huwad na kinang. Sa kanyang gilid, si Chika ay nakasuot ng isang simple ngunit napakalinis na puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging isang malalim na kapayapaan na hinaluan ng bahagyang lungkot. Sa harap nila, nakaluhod sa putikan si Mang Cardo. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis humablot ng pera at mabilis bumuhat ng kamay sa sariling anak, ngayon ay nanginginig habang nakakuyom sa dumi. Sa tabi niya, si Kem ay nakaupo sa lupa. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na at puno ng mantsa. Ang kanyang mga mata ay dilat, tila hindi pa rin matanggap na ang mundong binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nabalik ang atensyon ng lahat nang dumating ang isang itim na sasakyan ng pulis. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking pamilyar sa lahat, si Leandro. Ngunit hindi na siya ang makisig na Tio Gia na hinangaan ng marami. Nakaposas ang kanyang mga kamay, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muka ay puno ng pasa. Nahuli siya sa kabilang baryo habang sinusubukang tumakas bitbit ang mga pekeng titulo ng lupa na ninakaw niya mula sa pamilya ni na Chika. Leandro! Ang sigaw ni Kem, isang tinig na puno ng pait at pagsisisi. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo kami niloko? Hindi lumingon si Leandro. Ang kanyang paningin ay nakatungo sa lupa. Tila nahihihiyang harapin ang bawat taong pinagsamantalahanan niya ang kabutihan. Sa isang sandali, ang lahat ng kasamaang nagmula sa kasakiman ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza upang harapin ang kanilang hatol. Dahan-dahang humakbang si Chika patungo sa kanyang ama. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang tibok ng puso na nahanap na ang kanyang hantungan. Huminto siya sa tapat ni Mang Cardo at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Tay, mahinang simula ni Chika, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit nananatiling matatag. Ibinenta mo ako para sa utang mo. Pinanood mo akong magdusa sa gutom habang ikaw ay nagsasaya sa perang hindi sayo. Ngunit kahit ganoon, hindi kita kayang ituluring na kaaway. Anak mo pa rin ako. Kumuha si Chika ng isang maliit na balot ng pera mula sa kanyang bag. Perang pinaghirapan niya mula sa kanyang unang ani sa bukid ni Mateo. Hindi ang yaman ng kanyang asawa. Inilapag niya ito sa tapat ng kanyang ama. Heto, Tay. Para sa mga gamot mo at sa huling pagkakataon, nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang anak. Pero hanggang dito na lang tayo. Pinapalaya ko na ang sarili ko mula sa utang na loob na kailanman ay hindi ko naman dapat pinasan ng mag-isa. Simula ngayon ang buhay ko ay para na sa pamilyang binuo ko sa piling ng taong tunay na nagmahal sa akin. Humagulgol si Mang Cardo. Ang kanyang mga hikbi ay tila tunog ng isang taong huli na ang pagsisisi. Chika, patawarin mo ako anak. Patawad? Lumingon naman si Chika kay Kem na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong inggit at takot. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang kapatid. Kem, sana ay matagpuan mo ang iyong sarili sa gitna ng kawalang ito. Hindi kailangan ng ginto para maging masaya. Kailangan lang ng pusong marunong makontento. Hihintayin ko ang araw na ang kapatid ko ay muling magiging tao at hindi isang dekorasyong naghahanap ng ningning. Hinatulan ng mga pulis ang mga may sala. Habang isinasakay sila sa sasakyan, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay.
Dala ang isang mahalagang aral tungkol sa dangal at pag-ibig. Lumapit si Mateo kay Chika at inakbayan siya ng mahigpit. Pinanood nila ang paglayo ng mga sasakyan hanggang sa ang alikabok na iniwan ng mga ito ay dahan-dahang tumira sa lupa. "Ligtas na tayo, Chika," bulong ni Mateo. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ng dalaga. Ang lupang ito ay atin na muli. At sa lupang ito, magtatayo tayo ng isang ospital at paaralan para sa mga bata sa San Isidro. Walang sino man ang magugutom o magdurusa muli sa ilalim ng ating pamamahala. Tumingala si Chika kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na nagpaalala sa kanya ng huling banta ni Kem bago ito isakay sa sasakyan. "Akala mo ba ay wala ng lihim na natitira, ate?" Tanungin mo si Mateo tungkol sa kanyang tunay na ina. Tanungin mo siya kung bakit niya talaga piniling manatili sa baryong ito. Ang boses ni Kem ay umalingaw sa kanyang isip. Naramdaman ni Chika ang isang bahagyang kaba. Habang tinitingnan niya ang mapayapang mukha ng kanyang asawa, naitanong niya sa kanyang sarili, talaga bang tapos na ang lahat ng pagsubok o mayroon pang isang huling pinto ng nakaraan na hindi pa nabubuksan? Ang bawat tunog ng kampana ng lumang simbahan sa San Isidro ay tila isang awit ng tagumpay na umaalingaw sa buong dako ng baryo. Hindi ito ang matinding ingay na nakakarindi, kundi isang malambing na batingaw na nagbabadya ng isang bagong simula. Ang kalsadang dati ay maputik at madilim ay nalatagan na ngayon ng mga talulot ng puting rosas at sampagita, na ang bango ay humahalimuyak sa bawat ihip ng hanging amihan. Sa loob ng silid-bihisan, nakatayo si Chika sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na siya ang babaeng may dumi sa kuko at suot ang kupas na duster. Ang kanyang gown ay gawa sa pinakamahusay na sutla na may mga burang perlas na tila mga bituing kumikinang sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang kanyang sariling refleksyon, dahan-dahang humawak ang kanyang mga daliri sa kanyang leeg, doon sa lugar kung saan dati ay nakaramdam siya ng bigat ng dusa, ngayon ay tanging kagaanan ng loob ang nanhan. "Napakaganda mo, ate. Para kang isang anghel na bumaba sa lupa." Nabalik ang diwa ni Chika nang makita niya si Maribel, ang isa sa mga naging kaibigan niya sa baryo na tumulong sa kanya noong mga oras ng kagipitan. Ngumiti si Chika, isang ngiti na hindi napilit, kundi isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit para kay Chika, tanging ang lalaking nakatayo sa dulo ng altar ang kanyang nakikita, si Mateo. Nakasuot ito ng isang napakakisig na barong. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal at pagmamahal. Habang naglalakad si Chika sa gitna ng simbahan, bawat hakbang niya ay tila pag-iwan sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang bawat tao sa baryo na dati ay nangutya sa kanya ay naroon ngayon, hindi para manghusga, kundi para magbigay pugay sa babaeng nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng katatagan. Sa di kalayuan, sa labas ng bakod ng simbahan, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng puno. Si Kem. Nakasuot siya ng isang luma at maduming damit. Malayo sa karangyang dati ay ipinagyayabang niya. Nakatingin siya sa loob ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding inggit at pagsisisi. Nakikita niya kung paano hinawakan ni Mateo ang kamay ni Chika nang makarating ito sa altar. Nakita niya ang ningning ng tunay na diamante sa daliri ng kanyang kapatid. Ang diamanteng kailanman ay hindi niya makakamit dahil pinili niya ang huwad na kinang. In front of God and all the people who witnessed our journey, ang boses ni Mateo ay buo at puno ng emosyon habang binibigkas ang kanyang mga panata. "I promise to be your shield, your home and your partner forever. No more lies, no more tests, just me, loving you until my last breath."
Naramdaman ni Chika ang init ng mga luha ng kaligayahan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Mateo, thank you for choosing me when I felt I was worth nothing. You didn't just give me your name, you gave me back my dignity. Matapos ang seremonya, isang masayang pagdiriwang ang naganap sa malawak na hardin ng bagong tayong ospital ng baryo. Ang bawat isa ay nagsasaya, kumakain at sumasayaw sa ilalim ng mga makukulay na banderitas at mga ilaw na tila mga alitap-tap sa gabi. Sa gitna ng sayawan, dahan-dahang inilapit ni Mateo si Chika sa kanya. Isinandal ni Chika ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo habang dahan-dahan silang umiinog sa indayog ng musika. Ang gabi ay payapa, ang hangin ay banayad, at ang bawat haplos ni Mateo ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Ikaw ang aking pinakamahalagang ani, Chika. Bulong ni Mateo sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay nagdulot ng isang matamis na kilig sa buong katawan ng dalaga. Everything I have, everything I am, is all yours. Ngumiti si Chika at mas lalong isiniksik ang kanyang sarili sa piling ng asawa. I love you, Mateo, more than any gold in this world. Subalit habang sila ay nagsasaya, naramdaman ni Chika ang isang kakaibang pintig sa kanyang sinapupunan, isang mahinang pintig na tila sumasabay sa kumpas ng musika. Bahagya siyang napatigil at dahan-dahang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na saya. Tumingala siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng bagong pag-asa. Mateo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Napatingin si Mateo ng may pag-aalala. Ano yon, my queen? May masama bang nangyayari? Umiling si Chika. Ang kanyang nangiti ay tila mas maliwanag pa sa buwan sa itaas. Kinuha niya ang kamay ni Mateo at dahan-dahang ipinatong ito sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila naging isang sagradong sandali. Naramdaman ni Mateo ang maliit na pintig sa ilalim ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang labi ay nanginig, at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila sumabog sa galak. Chika, is it true? Nauutal na tanong ni Mateo. Bago pa makasagot si Chika, isang malakas na putok ng fireworks ang pumailan lang sa langit, nagpapakulay sa kadiliman. Ngunit sa likod ng masayang ingay na yon, may isang anino pa rin ang nakamasid mula sa dilim. Isang lihim na hindi pa natatapos at isang pagsubok na maaaring magbanta sa bagong buhay na sumisibol sa loob ni Chika. Ang bawat gintong butil ng palay na sumasayaw sa ihip ng hangin ay tila isang dagat ng biyaya na nagpapatunay na ang lupang dati ay tigang at puno ng luha ay maaari pa palang magbunga ng wagas na kaligayahan. Isang taon na ang lumipas, simula nang ang dampa ni na Chika at Mateo ay maging saksi sa isang masakit na pagsubok. At ngayon, tamis mong kinatitirikan nito, ay nakatayo ang isang simpleng mansyon na ang bawat bintana ay laging bukas para sa sinag ng araw at para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nakatayo si Chika sa malawak na beranda. Suot ang isang malambot na bestidang kulay asul na tila sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang mga mata. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog ang isang maliit na anghel, si Mateo II. Ang bawat mahinang hininga ng sanggol at ang bawat paggalaw ng maliliit nitong daliri ay ang pinakamagandang borda na kailanman ay hindi nagawa ni Chika sa anumang tela. Ito ang bunga ng kanyang pagtitiis, ang gantimpala ng kanyang malinis na puso sa gitna ng maruming mundo. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at lumabas si Mateo, na hindi na nakasuot ng mamahaling polo, kundi isang simpleng t-shirt na may mantsa pa ng lupa mula sa kanyang pagbisita sa bagong ospital ng baryo. Lumapit siya kay Chika at marahang hinalikan ng noo ng kanyang asawa bago ibinaling ang paningin sa kanilang anak.
He looks exactly like you when he's sleeping, hon. Napakatahimik. Tila walang anumang bagyong kayang gumising sa kanya. Bulong ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Ngumiti si Chika at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sana ay lumaki siyang may puso para sa lupa, Mateo. At sana, hinding-hindi niya kailangang dumaan sa mga pagsubok na pinagdaanan natin para lamang malaman ang tunay na halaga ng pag-ibig. Tuturuan natin siya, Chika. Tuturuan natin siyang ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat taong matutulungan niya. Sagot ni Mateo na may matinding katiyakan. Sa sandaling iyon, ang tagapangalaga ng kanilang tahanan ay lumapit at iniabot kay Chika ang isang puting sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit alam ni Chika kung kanino ito galing dahil sa pamilyar na paraan ng pagkakatupi nito. Mula ito sa piitan kung nasaan si Mang Cardo at mula sa rehabilitation center kung saan dinala si Kem matapos itong magkaroon ng matinding depresyon. Binasa ni Chika ang liham ng tahimik. Sa loob nito, ang sulat ni Mang Cardo ay nanginginig. Puno ng mga salitang humihingi ng tawad at nagsasabing, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang sarili sa gitna ng katahimikan ng selda. Mayroon ding maikling mensahe mula kay Kem. Isang simpleng salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin nung ako na ang naging basura. Naramdaman ni Chika ang isang mainit na luha na dahan-dahang pumatak sa papel. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Sa wakas, ang tanikala ng tungkulin at utang na loob na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng tanikala ng tunay na pagpapatawad. Pinatawad na niya ang kanyang ama, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Are you okay? Tanong ni Mateo nang mapansin ang pagpatak ng luha ng asawa. Yes, Mateo. Ngayon ko lang naramdaman na talagang tapos na ang lahat. Wala nang galit, wala nang pait. Tanging pagmamahal na lang ang natitira. Sagot ni Chika habang dahan-dahang pinupunit ang liham at hinahayaang tangayin ng hangin ang mga piraso nito patungo sa malawak na bukirin. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid, nanatili ang mag-asawa na nakatayo sa beranda. Ang katahimikan sa San Isidro ay hindi na tila isang banta, kundi isang awit ng pasasalamat. Ang batang si Mateo II ay nagising at nagpakawala ng isang maliit na tawa. Isang tunog na tila musika sa pandinig ng kanyang mga magulang. Nahanap na ni Chika ang kanyang langit sa gitna ng lupa. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay dahil sa bawat butil ng palay na kanilang aanihin, laging may kasamang kwento ng isang babaeng nagmahal, nagtiis, at sa huli ay nagwagi dahil sa kanyang wagas na dangal. Sa piling ni Mateo, ang bawat bukas ay hindi na isang katanungan, kundi isang pangako ng walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi na mababasag ng anumang yaman o kasinungalingan. Sa bawat paglubog ng araw sa abot-tanaw ng San Isidro, ang langit ay nagbibigay ng isang makulay na pagpupugay, mga hibla ng lila, kahel at ginto, na tila isang dambuhalang dibuho ng tadhana. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na tila isang panganib, kundi isang banal na sandali ng pasasalamat. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga bundok ay nagdadala ng amoy ng bagong aning palay at ang samyo ng mga bulaklak sa hardin ng ospital na ngayon ay nagsisilbing kanlungan ng mga may sakit sa buong lalawigan. Nakatayo si Chika sa tapat ng marker ng ospital kung saan nakaukit ang pangalang ang pagkalinga ni Mateo at Chika. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga titik na gawa sa tanso, damang-dama ang lamig nito sa kanyang mga daliri. Ang bawat ukit ay tila isang paalala ng bawat luhang pumatak, bawat pait na nalunok, at bawat sakripisyong kanyang ginawa noong siya ay itinuturing pang basura sa sarili niyang tahanan. Lumapit si Mateo mula sa likuran
Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng Bermuda grass. Isinabit niya ang kanyang braso sa balikat ni Chika, isang kilos na puno ng pag-aaruga na hindi kailanman nagbago sa loob ng maraming taon. Iniisip mo pa rin ba sila, Chika? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ng dalaga. Tumango si Chika at sumandal sa dibdib ng kanyang asawa. Dumalaw ako kay tatay kahapon, Mateo. Matanda na siya at bagamat malabo na ang kanyang paningin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang nasilayan. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa pera. Ang tanging hinahanap niya na lang ay ang oras na makasama ang kanyang apo. At si Kem, dagdag ni Mateo, nakita ko siya sa malayo, sa maliit na talyer kung saan siya nagtatrabaho ngayon bilang isang clerk. Hindi na siya nakasuot ng seda at ang kanyang mga kuko ay wala ng kulay, pero may ningning ang kanyang muka na hindi kayang ibigay ng anumang hiyas. Mukhang natutunan na rin niyang mahalin ang simpleng buhay. Sagot ni Chika na may kasamang malalim na buntong hininga. Nagawa na ni Chika na bitawan ang lahat ng tinik sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay narating na niya ang dulo. Hindi man maibabalik ang lahat ng nawalang panahon. Ang mahalaga ay ang kalayaang nararamdaman niya ngayon. Ang kalayaang magmahal nang walang pag-aalinlangan at mabuhay nang walang pait. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Ang kanilang tahanan ay hindi lamang isang gusali ng karangyaan, kundi isang sentro ng pag-asa para sa lahat. Ang bawat ngiti ng mga batang nag-aaral sa paaralang itinayo nila at ang bawat pasyenteng gumagaling sa kanilang ospital ay ang tunay na kayamanan na kailanman ay hindi mananakaw ng anumang emo-amiyo o kasakiman. Sa huling sandali ng dapit hapon, binuhat ni Mateo ang kanilang anak na si Mateo II na noon ay masayang hinahabol ang mga anino sa damuhan. Ang tawag at halakhak ng bata ay tila isang himig na bumubuo sa perpektong kabanata ng kanilang buhay. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling buhay sa bawat sulok ng San Isidro. Ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa ilalim ng lupa, kundi matatagpuan sa kaibuturan ng isang pusong marunong magtiis, magpakumbaba, at higit sa lahat, ang pusong marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang kabutihan, kahit gaano pa katagal ang abutin, ay palaging may nakalaang masaganang ani sa tamang panahon. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ang liwanag ng kanilang pag-ibig ay nananatiling nagniningning. Isang parola para sa lahat ng mga pusong naliligaw sa gitna ng bagyo, na nagpapaalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may dalang bagong pag-asa ang bawat bukang liwayway.